Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ng mga komprehensibo at mahahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, mga makinarya at truck ng mga pribadong kumpanya nakalahok sa Build Better More Infrastructure Programs pinagagamit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DPWH para sa road clearing operations sa mga lugar na daraanan ng Bagyong Marce. Mga ahensya ng pamahalaan nakataas sa high alert bilang paghahanda sa Bagyong Marce. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inupad ang pangako na magbabalik sa lalawigan ng Albay para maghatid muli ng tulong. Albay OIC Governor nagpasalamat sa pagtupad ng Pangulo sa kanyang binitawang salita. Bilang ng mga Pinoy na walang trabaho, nabawasan ayon sa Philippine Statistics Authority. At dating US President Donald Trump muling nanalo sa presidential elections sa Estados Unidos. Una po sa ating mga balita, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inatasan niya ang Public Works Department na gamitin maging ang mga pribadong kumpanya sa kasali o nakasali sa Build Better More project ng pamahalaan para sa road clearing sa daraanan ng Bagyong Marce. Naka-high alert na rin ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan bilang paghahanda sa bagyo. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Kasunod ng paglakas ng Bagyong Marce, inalerto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kinaukulang ahensya ng gobyerno sa harap ng banta ng posibleng epekto nito. Hinimok ng punong ehekutibo ang mga ito na magkaroon ng maayos na sistema ng komunikasyon para sa mabilis na pag-abiso sa mga apektadong residente. Lalo na anyat ang hudyat ng mga kinaukulan ang laging pinagbabasehan ng kilos ng mga mamamayan. Naatasan din ng DPWH at DOTR na mag-standby para sa posibleng clearing operations at inabisuhan na dapat ay handa ring tumulong ang mga sasakyan ng pribadong kumpanya na kabilang sa Build Better More program ng pamahalaan. Sinabi rin ng punong ehekutibo na dapat ay nakaalerto na ngayon pa lang ang mga rescue equipment ang lahat ng antas ng pamahalaan para makatulong sa mga ikakasang rescue operation. Dapat din anyang round the clock ang pagbabantay sa mga ilog at iba pang lagusan ng tubig. Habang dapat anya ay masunod ang mga protocol sa mga dam sakaling magkaroon ng potensyal na pag-apaw ang mga ito. Pinatitiyak din ng Pangulo na nasa ligtas na lugar ang mga relief goods para agad na maipamahagi sa mga nasalanta ng bagyo. Pinasasalamatan din niya ang healthcare workers na ngayon pa lang ay nakaantabay na para magbigay ng atensyong medikal sa mga nangangailangan. Muli namang ipinaalala ng Pangulo ang kahalagahan ng pagiging handa at pag-iingat dahil giit niya, bawat buhay ay mahalaga. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Inaasahan na matutugunan na ang problema sa pagbaha kasunod ng pag-aproba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapalawig ng konstruksyon ng dalawang pangunahing flood control project sa bansa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Sa harap ng hamon ng climate change, mas pagtutuunan pa ng pansin ng pamahalaan ang dalawang pangunahing flood control project sa bansa. Sa ika-22 NEDA Board meeting na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inaprubahan nito ang pagpapalawig pa ng konstruksyon at iba pang adjustment ng Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project at Pasig Marikina River Channel Improvement Project Phase 4. Ayon sa Presidential Communications Office, inaprubahan ng board ang dagdag na project cost ng Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project mula sa dating 9.891 billion pesos na ngayon ay nasa mahigit 22 billion pesos na. Ayon sa Pangulo, mas matututukan ang kakayahan ng istruktura sa nagbabagong panahon gayon din ang pabahay sa mga maaapektuhang lugar. Dagdag pa niya na talagang tataas ang pondo kasunod ng adjustment pero pasok pa rin naman anya ito sa guidelines. Inaprubahan din ng board ang pagpapalawig ng implementasyon ng proyekto mula Abril ngayong taon hanggang sa Setyembre ng 2029. Gayon din ang ilang kailangang gawin sa proyekto gaya ng pagpapalawak ng diversion channels at karagdagang mga drainage.
Inadjust din ang loan reallocation ng proyekto na may kabuuan na 1.042 billion Japanese yen mula sa consulting services at contingencies. Sa ngayon, nasa 44% na ang physical accomplishment ng proyekto at aabot na sa 35% ang na-disburse na pondo para rito. Lain ng proyekto na mabawasan ang epekto ng baha sa San Juan River Basin at Maalimango Creek Drainage Area sa Cavite. Lusot na rin sa board ang mahigit 57 billion pesos na project cost para sa Phase 4 ng Pasig-Marikina River Channel Improvement Project. Palalawigin din ang implementasyon nito mula December 25, 2025 hanggang March 2031. 3.363 billion Japanese yen na realokasyon naman ang inaprubahan ng board para rito, kasama na ang supplemental loan na 45.759 billion Japanese yen. Ipinaabot din ng Pangulo na dapat matutukan ang disenyo ng proyekto na nakaangkla sa nagbabagong panahon ng maiwasan ang spillover ng Marikina River. Bagay na tiniyak namang tutugunan ng DPWH. Target ng proyekto na mabawasan ang pag-apaw ng Pasig-Marikina River sa panahon ng bagyo, kung saan magbebenepisyo ang maraming lugar sa Metro Manila at karatig na probinsya. Binigyang diin ng Chief Executive na sa pamamagitan ng hakbang na ito, mas mapoprotektahan ang maraming buhay at masisiguro ang progreso nang hindi nakokompromiso ang kaligtasan ng nakararami. Naaprubahan din sa pulong ng NEDA Board ang implementasyon ng Philippine International Exhibition Center Project. Gayon din ang pagkuha ng 40 units ng fast patrol crafts na popondohan naman sa ilalim ng Official Development Assistance. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Sa Naga City, Camarines Sur, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng halos 50 milyong pisong halaga ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Tiniyak naman ng Pangulo ng muling pagbangon ng Bicol Region mula sa epekto ng bagyo. Yan ang Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente live. Kenneth. Joshua, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na magpupursige ang pamahalaan na maibalik sa normal ang kondisyon ng Bicol Region. Kasunod yan ng pananalasa ng Bagyong Christine. Kasunod yan, Joshua, nagpahatid ng panibagong tulong ang Pangulo sa mga sinalanta ng bagyo. Babango ng Bicol Region. Yan ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang muling pagbisita sa Camarines Sur ilang linggo matapos ang pananalasa ng Bagyong Christine. Siniguro ng Pangulo na hindi titigil ang pamahalaan sa mga hakbang nito para maibalik sa normal na kondisyon ng mga napinsala ng Bagyong Christine sa rehiyon. Pagbibigay din niya, kailangan na ang proactive na approach para maiwasan na ang malawakang pagbaha, bunsod na rin ng climate change. Kasabay ang pagbibigay direktiba sa DPWH para pag-aralan ang pagbabago sa master plan ng Bicol River Basin Development Project para hindi na maulit ang matinding pagbaha sa rehiyon. Hulyo nitong taon ay nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways ang updating, ang pagbabago ng master plan at feasibility study ng Bicol River Basin upang gawin itong akma sa mga hamon ng pagbabago ng klima natin. Sa kasalukuyan ay inaayos na ang detailed engineering design na inaasahang masisimulan sa first quarter na susunod na taon. Next year, pagsimula ng pagpasok ng New Year na 2025 ay masisimulaan na natin itong ating mga ginawang plano para hindi na ganito kalala ang pagbabaha sa Bicol River Basin. Naatasan din ng DPWH, DENR at DILG na makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan para maging integrated at future-ready ang proyekto. Pinatitiyak din ng Chief Executive sa DPWH, DOTR at DTI na matataas na uri ng materyales ang gagamitin sa paggawa para matiyak na tatagal ang ganitong uri ng proyekto. Habang ang DBM ay inatasan na dapat laging handa ang Quick Response Fund. Muli namang kinilala ng Pangulo ang tulong na natanggap ng Pilipinas mula sa ibang mga bansa nitong mga nagdaang bagyo. Nais kong muling pasalamatan ng ating mga kasamahan sa ASEAN. Ang ASEAN na nagpadala po ng tulong kahit kagaya ng ibang lugar, tinamaan din sila ng bagyo, ngunit binigyan pa rin tayo ng tulong. Kaya't nagpadala sila ng eroplano, nagpadala sila ng gamit, pati na rin ang pribadong sektor na handang umagapay sa pagpapalawig ng mga proyekto ng pamahalaan.
Nakatanggap naman ng financial assistance sa mga magsasaka at mangingisda na sinalanta ng bagyo. Gaya na lang ni Salvador na nalubog ang bukiring sinasaka. Kaya nasayang ang inilagak niyang puhunan na nasa 50,000 pesos. Umaani ka ng isang talya, 80 baka kalahati na lang o kaya mga 30% na lang. Kaya ano kami, luging-lugi kami pagsasaka ngayon. Mismong ang Pangulo ang nag-abot ng tulong pinansyal sa mga benepisyaryo na aabot sa halos 50 milyong piso. Nakatanggap ang nasa 5,000 benepisyaryo ng tig 10,000 piso. Umaasa ako na sa tulong at suportang iniabot namin sa inyo ngayon, kayo ay magkakaroon ng sapat na kakayahan upang makabangon muli. Naglaan po ng 50 milyong piso ang tanggapan ng Pangulo na ipapamahagi ng DSWD sa mga naapektuhan ng bagyo. Makakatanggap ng tigsa 10,000 piso ang 5,000 magsasaka, mangingisda at iba pang pamilyang naapektuhan. Bagay na ipinagpasalamat naman ng mga benepisyaryo. Pag tanim na naman huli, bibili kami ng seeds. Tapos, naman po, naman kami. Dahil kayo po talagang kami, lugin-lugi kami mga magsasaka. Kahit po kami dinanan ni Christine, yung baha, at least po, babangonin kami. Maraming salamat po sa inyo pong pagsuporta sa mga magsasaka po para maitaguyod po yung hanap buhay. Bukod sa pinansyal na tulong mula sa Office of the President, nagpaabot din ng tulong ang Agriculture Department gaya ng binhi at pataba. Gayon din ang financial aid at indemnity checks mula sa Philippine Crop Insurance Corporation. Joshua, sa pinakahuling tala ng DSWD, umaabot na sa mahigit 400,000 na family food packs ang naibahagi dito sa Bicol Region at naabot na rin yung mga lugar na dati ay lubog pa sa baha. At yan na muna ang latest mula rito sa Naga City. Balik sa iyo, Joshua. Maraming salamat, Kenneth Pasyente. Katulad ng kanyang ipinangako, muling nagbalik sa Bicol Region si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bit-bit ang dagdag na ayuda sa libo-libong magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng Bagyong Christine. Yan ang balitang pambansa ni Clazel Pardilla live. Clazel? Sheila, 5,000 mga magsasaka, mangingisda at pamilya na naapektuhan ng Bagyong Christine ang personal na hinatira ng tulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa probinsya ng Albay. Nais ng presidente na makabalik sa kanilang hanap buhay ang mga nasalanta ng bagyo. Matapang dahil uragon daw si Mang Alfredo pero napatiklop siya at humagulgol na lamang sa sinapit ng kanyang sakahan sa Legazpi, Albay na pinalubog ng baha dulot ng Bagyong Christine. Hindi naman bininta. Kulang pagkain. Paano po ngayon yung Pasko niya, sir? Wala lang. Pero ngayong araw nakakita ng pag-asa si Mang Alfredo. Sa muling pagbisita kasi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bicol, matapos hagupitin ng Bagyong Christine ang rehiyon, nag-abot ng 50 milyong pisong tulong ang presidente sa probinsya ng Albay. Nakatanggap ng ayuda ang 5,000 magsasaka, mangingisda at pamilya sa 18 bayan at lungsod sa probinsya na tinamaan ng Bagyong Christine. Kaya po naparito ako upang makapagbigay ng tulong para sa inyong muling pagbangon at pagtahak ng panibagong simula. Makakapaghandog po tayo ng tigsa 10,000 piso para sa mga magsasaka upang muling maitaguyod at mapalago ang inyong kabuhayan. Panglima ang Bicol sa mga rehiyon na may pinakamataas na produksyon ng palay. Pagsasaka ang isa sa mga pangunahing hanap buhay rito. Kaya nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling makabangon at makapagsimula ang mga magsasaka sa rehiyon na naapektuhan ng Bagyong Christine. Pinagkalooban din ng TESDA ng papalo sa 80 million pesos na halaga ng scholarship grant at training support fund ang mga biktima ng sakuna. Hindi na napigilan ng ilang benepisyaryo na yakapin si Pangulong Marcos sa galak at tuwa. Laking pasalamat nila sa tulong na personal na iniabot ng presidente. Ang malaking tulong ang 10,000. Magabili na kami mga kailangan.
Nagpapasalamat ako sa assistance na binigay ni BBM kasi malaking tulong na po. Malaking tulong po sa amin, pati sa mga kabarangay ko. Nakaraang linggo lamang naghatid ng 130 million pesos na iba't ibang tulong sa Albay, Camarines Sur at Naga si Pangulong Marcos. Tinutukan niya ang mabilis na distribusyon ng relief goods at rescue operation. Ngayon na medyo nalampasan na natin yung phase na yon, andito naman tayo para bibigyan ng tulong yung mga nasiraan ng hanapbuhay, lalo na yung ating mga magsasaka at yung ating mga mangingisda. Dahil alam naman natin, pagdaan ng bagyo, pagdaan ng ganitong klaseng baha, ay ang daming nasisirang tanim, ang daming nasisirang mga fish pen. Nakita nga namin ito nung unang bisita namin dito. Kaya sabi ko, hindi lamang yung binibigay ng Department of Agriculture, ngunit idadagdag pa natin. Sabi ni Albay Acting Governor Glenda Bungao, patunay ito na prioridad ni Pangulong Marcos ang kapakanan ng mga naapektuhan ng kalamidad, lalo ng mga nasa sektor ng agrikultura. Ang pagbisita po ng ating Pangulo ngayong araw ay isang patunay kung gaano kayo kahalaga aming mga magsasaka at mangingisda. Mr. President, pangalawang linggo ko na po ito bilang acting governor at pangalawang beses ko na rin po kayong nakikita dito sa rehiyong Bicol. Tunay na inaalagaan niyo po ang mga uragon na Bicolano. Bukod dyan, tinututukan ni Pangulong Marcos ang solusyon sa mga problemang maaring lumitaw dahil sa climate change. Inatasan niya ang DPWH para gumawa ng mga dekalidad, ligtas at matitibay na infrastruktura. Pinadali ang akses sa pondo ng NDRRMC para magamit sa panahon ng emergency at muling naglaan ng pondo para sa Quick Response Fund upang matiyak ang walang patid na tulong sa mga biktima ng Bagyong Christine. Sheila, nangako din si Pangulong Marcos na sisikaping pang maghanap ng pondo mula sa kanyang tanggapan para makapaghatid pa ng karagdagang tulong para sa ating mga kababayan na nakatira sa mga malalayo at liblib na lugar na naapektuhan ng Bagyong Christine. Live mula sa Legazpi, Albay, balik dyan sa studio, Sheila. Maraming salamat, Lazel Pardilla. Samantala, namataan ang sentro ng mata ng Bagyong Marce sa silangang bahagi ng Apari, Cagayan. At dahan-dahan naman ang pagkilos nito patungong kanluran. Kumuha tayo ng updates sa lagay ng ating panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Magandang gabi po, Sir Benison. Good evening po sa inyo, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Update regarding kay Typhoon Marce. As of 4 p.m. ay nasa halos 300 kilometers na lamang po ito sa silangan ng Apari, Cagayan. Taglay ang hangin ng 150 kilometers per hour malapit sa kanyang mata at may gustiness hanggang 185 kilometers per hour. At mabagal po itong kumikilos sa ngayon, pakanluran or pakaliwa at inaasahang tatawirin itong malaking bahagi po ng Northern Luzon. Asahan po natin ang mga pagbugso ng hangin doon sa susunod na 2 araw. Meron tayo nakataas sa Tropical Cyclone Wind, signal number 3, dito po sa mga bayan ng Santa Ana and Gonzaga sa Cagayan. Signal number 2 naman sa Batanes, rest of Cagayan, northern portion of Isabela, gayon din ang Apayao, northern portion of Kalinga, northern Abra, Ilocos Norte at northern portion of Ilocos Sur. Habang meron namang signal number 1 sa rest of Ilocos Sur, La Union, northeastern portion of Pangasinan, gayon din sa rest of Abra, rest of Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, rest of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, at northern portion of Aurora. So lalo na doon sa mga may signals number 2 and number 3 at posibleng itaas din po yung ating mga signal number 4 sa ilang parts po ng northern Luzon. Mag-ingat po sa mga malalakas na hangin na posibleng makasira ng mga pananim at mga puno na maliliit at meron din pong tsansa na masira yung mga istruktura lalo na po yung yari sa kahoy. Samantala yung mga paulan natin nakakonsentrated po dito sa norte. Asahan within the next 24 hours ang heavy to intense na ulan hanggang 200 mm sa Cagayan, Apayao at Ilocos Norte, habang hanggang 100 mm naman po na dami ng ulan sa Batanes, Abra, Isabela, Ilocos Sur, and Aurora. Kaya lagi po magantabay sa ating mga heavy rainfall warnings and advisories at patuloy na mag-ingat pa rin sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center po ng Pag-asa. Balik po sa inyo.
Sir Benison, ngayong gabi po ba may mararanasan ng bansa, partikular sa eastern part at Metro Manila ng pag-ulan? For now po, meron tayong mga localized thunderstorms dun sa ilang lugar po dito sa Luzon, Visayas, and Mindanao. But for northern and parts of central Luzon po, asahan na rin talaga yung mga unti-unting mga pag-ulan na lalakas na po eventually pagsapit po bukas. May mga naging bilin po ba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pag-asa kaugnay sa Bagyong Marce? I think it's between the top management po and President Marcos, but so far po, ang ini-emphasize sa amin is laging tumutok dun sa mga possible impacts po at saka dun sa timing ng mga impacts na yun. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Tumaas ang employment rate sa bansa base sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Bunsod dito ng pagdami ng mga nais magkaroon ng trabaho ngayong holiday season sa kabila ng mga naranasang kalamidad nitong mga nakaraang buwan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Joshua Garcia ng PTV Manila. Patuloy ang paglago at pagbuti ng kalagayan ng trabaho sa Pilipinas. Batay ito sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA na kanilang nakala para sa buwan ng Setyembre ngayong taon. Ayon sa PSA, bumaba sa 3.7% ang unemployment rate ng bansa mula sa 4.5% noong nakaraang taon sa kapareho na buwan at sa 4.0% na naitala noong Agosto 2024. Katumbas ito ng 1.89 million na walang trabaho na mas mababa kumpara sa 2.26 million noong nakaraang September 2023 at 2.07 million noong Agosto 2024. Kasabay nito, tumaas naman ang employment rate sa 96.3% mula sa 95.5% noong 2023. Kung saan umabot sa 49.87 million ang mga Pilipino na may trabaho nitong Setyembre na mas marami kumpara sa 47.67 million noong 2023 sa parehong buwan at 49.15 million noong Agosto 2024. Habang tumaas din ang labor force participation rate na nasa 65.7% kumpara sa 64.1% noong Setyembre 2023. Ayon kay National Statistician Undersecretary Dennis Mapa, bunsod rin ito ng pagdami ng mga nagnanais magtrabaho ngayong holiday season. Sa kabila ng mga naranasang kalamidad, ito mga nakaraang buwan. Yes, of course, because of the holiday season, more wants to work. Kaya tumaas yung ating employment rate in terms of both the rate and the numbers, but hindi lahat na absorb as like full-time. And thus, you have also substantial increase in the underemployment. Nang tanungin naman si Mapa, kung may epekto ba ang mga nagdaang bagyo sa employment rate? May impact talaga yan, kasi normally yung storm nakikita natin may epekto sa agri. Remember yung agricultural sector natin, mga almost 20% of our workers. Gayunpaman, positibo pa rin nilang tinitignan ang pagbangon nito dahil sa pagpasok ng mga nais magtrabaho ngayong bare months, particular sa retail, accommodation, supermarkets na kumukuha ng seasonal workers. Samantala, ayon kay National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, nananatiling prioridad ng gobyerno ang pagpapataas ng kalidad at mas maayos na kita ng manggagawang Pilipino. Dagdag pa ng kalihim, patuloy din ang kanilang implementasyon ng supply and demand side interventions para makamit ang quality employment targets na nakapaloob sa kanilang Philippine Development Plan 2023-2028. Ayon pa sa NEDA at Department of Labor and Employment o DOLE, patuloy ang kanilang mga proyekto at programa, katuwang ang pribadong sektor, partikular sa paglikha ng mas maraming dekalidad na trabaho at capacity building para sa mga manggagawang Pilipino. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Naghayag na ng tagumpay si Republican candidate at dating US President Donald Trump at nangakong muling gagawing malakas ang Estados Unidos. Ano kaya ang epekto ng pagbabalik ng Trump presidency sa Pilipinas? Alamin natin yan sa Balitang Pambansa ni Alan Francisco ng PTV Manila. Tagumpay at balik White House si Republican presidential candidate Donald Trump makaraan niyang talunin ang pambato ng Democrats na si US Vice President Kamala Harris. Nothing worth doing ever came easy. Treat the word impossible as nothing more than motivation. Never, ever quit. Never quit. Adversity makes you stronger. Don't give in, don't back down, and never stop doing what you know is right. Ito na ang pagbabalik ni Trump sa White House matapos ang 4 na taon nang magwakas ang kanyang termino bilang Pangulo ng Estados Unidos. Kung maaalala, tumakbo noong 2020 si Trump para sa kanyang second term pero natalo kay President Joe Biden. November 5th, 2024 will be Liberation Day in America. We all
salute the same great American flag. Our best days are yet to come. Together, we will make America great again. At sa nakatakdang pagbabalik ni Trump, inaasahan na ang magiging epekto nito sa mga bansa sa mundo gaya ng Pilipinas. Kung si Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Babe Romualdez ang tatanungin, wala siyang nakikitang magabago sa alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos sa usapin ng depensa. Nandito na nga ako during the time of President Trump, yung alliance na yan talagang importante para sa kanila dahil it's also in their interest. So yung defense, lumakas yan, of course, during the time of President Biden at saka si President Marcos. Ang nakikita namin, yung defense establishment will continue to go along that line. Sabi naman ng isang political analyst na si Professor Dindo Manhit, sino man ang nanalo, kina Trump o Harris, walang magiging pagbabago sa security at defense policy ng Estados Unidos, lalo na sa West Philippine Sea. Ayon kay Manhit, pinahalagahan ng dalawang partido ang matatag na pakikipag-alyansa sa Pilipinas. Malaki aniya ang matutulong nito sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isinusulong ang independent foreign policy. I'm confident that whatever party or whoever wins sa presidential election sa US, we can expect consistency sa security and defense policy nila. Sa panig ng militar, wala rin silang nakikitang magiging pagbabago sa kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika kahit sino pa ang mahalal na US President. It is also in the policy of the US that the Indo-Pacific should remain free and open. Regardless of who's in the White House, I don't see any major changes in that. Gayunman, sabi ng Ambassador Romualdez, kailangang bantayan kung ano ang magiging epekto ng pamalakad ni Trump sa usapin ng ekonomiya. Sa economy, diyan tayo magkakaroon ng something that we have to watch out for kasi iba yung policy ni former President Trump dahil gusto nga niya ibalik lahat ng mga negosyo ng Amerika sa mga US companies that are operating in China. Kumpiyansa si Ambassador Romualdez na mahalaga para sa Estados Unidos ang pakikipagtulungan nito sa ekonomiya sa Asia, partikular sa Pilipinas. I'm still confident na yung economic ties natin sa US will remain the same dahil importante pa rin yung Asia for American business dahil it's a growing market. Kaya kung malakas yung ating alliance sa kanila sa defense, maraming American companies are more relaxed and confident about putting up businesses in the Philippines. Sa usapin naman ng mga illegal Filipino immigrants sa Amerika, sabi ng ambassador, sa figures that we have, there are about maybe approximately about 200,000 maximum na yan of Filipino illegally staying in the United States. But most of them have already filed for consideration. No? Tayo mga Pilipino, hindi naman tayo kagaya ng mga ibang mga illegal aliens dito iba na rin kasi yung mga Pilipino dito ngayon, number one, we're very much appreciated by a lot of the Americans in their districts. Yung mga kausap po ng mga congressman at senator, they're very proud of the Filipino-American community. So very sympathetic sila para sa atin. So I don't think that there will be really that intense type of thing that they'll go after Filipinos that are staying illegally here. Pero pagkat I always advise them na kailangan na sila or voluntarily leave dahil pag ma-deport ka talaga, hindi ka na makakabalik dito sa Amerika. Mula sa PTV, Alan Francisco, Balitang Pambansa. Samantala, naghayag naman ng pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay US President-elect Donald Trump. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., marami silang mapapag-usapan, katulad ng pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa. Sinabi pa ng Pangulo na dati na silang nakita ni Trump at doon pa lang ay nakikita na ang tinatawag niyang robust leadership na siya magiging mabuti, hindi lang sa Amerika, kung hindi sa buong mundo. Susunod sa Balitang Pambansa, Kamara, binusisi ang umano'y maling paggamit ni Vice President Sara Duterte sa pondo ng ahensya. At silipin natin ang isa pang tourist destination sa Puerto Princesa na nagbubukas tuwing Nobyembre. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang Pambansa. Service Pilipinas, ako po si Assistant Director General Jonathan Malaya ng National Security Council.
Samahan niyo kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon. Dito lamang sa PTV. Handa na ba kayo? Malapit na dumating ang PTV Sports Center. Hindi na naman sisipot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ika-10 pagdinig ng House Quad Committee bukas. Bago yung una niyang binusisi sa Kamara ang umano'y maling paggamit ng pondo ni Vice President Sara Duterte. At giit ng mga kongresista dapat ay magpaliwanag ukol dito ang kampo ni Vice President Duterte. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila. Kumbinsido na ang ilang kongresista na nagkaroon ng paglabag si Vice President Sara Duterte base sa takbo ng mga pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Kahapon, isa sa mga naungkat ng komite ay ang questionableng computation at mga resibo sa liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President, gayon din ng Department of Education noong ito'y nasa ilalim pa ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Ang isang kawani ng DepEd umamin pang 9 na beses umano siyang nakatanggap ng sobrang may lamang pera mula sa tanggapan ng nooy DepEd Secretary na tila suhol umano kung ituring ng iba. Sir, the first time I receive it, I honestly asked Shine, Ma'am, is it part of the confidential fund? Sabi niya, no, it was just an allowance from the Vice President. Kung mapatutunayang may anomalya rito, sabi ng mga kongresista, maaaring maharap sa mga reklamo ang Vice-Presidente. Kaya't ngayon pa lang, mas mainam kung magpapaliwanag na rin siya. I would tend to agree with Congresswoman Luistro that this is indeed malversation of public funds, if proven. And if so, I would concede that it really amounts to betrayal of public trust. There's really a malversation of public funds. And thus, the office of the Vice President has the moral responsibility and obligation to explain it not only to the committee but to the general public. Isa pang ikinadismaya ng mga kongresista ang hindi na naman pagharap kahapon ng 7 opisyal ng OVP na ipinapatawag ng komite at ang isa sa kanila na si OVP Chief of Staff Yusek Zuleika Lopez lumipad pa patungong Amerika. Paliwanag ng OVP, personal trip naman ito at hindi totoo ang mga haka-haka na may kaugnayan sa issue ang kanyang pag-alis. Pero ang mga mambabatas, duda rito. The timing is very suspicious, no? As a public officer and a public official working in the government, it is your duty to respond to a official invitation by your co-equal branches. Bukas ipagpapatuloy naman ng House Quad Committee ang hiwalay nilang pagdinig kung saan ang ama naman ng Vice Presidente na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang inaabangan. Pero sa ipinadalang sulat ng kanyang abogado sa joint panel, nag-abiso na ang kampo ni Duterte na hindi na naman siya sisipot dito, pangunahin na riyan dahil duda raw ang dating presidente sa integridad at motibo ng Quadcom. Sa gitna ng kabi-kabilang pagdinig dito sa Kamara, tinitiyak ng mga mambabatas na patuloy rin ang pagtutok nila sa mga priority bill ng administrasyon. Mula sa PTV, Mela Lesmoras para sa Balitang Pambansa. Tinututukan ng pamahalaan ang pagpapayabong sa industriya ng alimango sa bayan ng Buguey sa lalawigan ng Cagayan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Jean Bakira ng PIA Cagayan. Hindi lamang kasiyahan, sayawan at kainan ang pakay ng isang festival. Para sa bayan ng Buguey sa lalawigan ng Cagayan, isa itong pagdiriwang ng kasaganaan ng karagatan kasabay ng pagpapakilala sa buong mundo sa yamang taglay nito upang makakuha ng suporta mula sa pamahalaan at maging sa pribadong sektor. Sa ikatlong taon ng Crab at Mangrove Festival, nasa mahigit 1,000 kilo ng malalaking alimango ang inihanda para sa mga bisita na nagpapakita sa gumagandang produksyon at industriya ng alimango na nasa halos 45.78 metric tons o 45% sa kabuuang 70.5% share ng rehiyon sa buong bansa. Totoo talaga
na tayo ang crab capital of North Luzon, Philippines, dokumentado sa Department of Agriculture na nagsasabi na tayo may pinakamaraming produkto at may mga... Sa ngayon ay hindi lamang sa protection at conservation ang pinagtutuunan ng bayan, kundi naghahanda na rin ito para sa international market ng alimango matapos ang kanilang partisipasyon sa International Food Exposition sa bansang Hong Kong, kung saan kinagiliwan ang mga alimango at iba pang seaweeds products ng Bugey. We could already be entering export agreements in the near future. Kasi galing na tayo sa Hong Kong, dami na interesado. At bilang simbolo ng lumalagong industriya ng alimango sa nasabing bayan, isang crab tower ang itinayo rito, kasabay ng opisyal na deklarasyon ni Secretary Laurel sa Bugey bilang crab capital of Northern Luzon. Buo naman ang suporta ng DA kasama ang BIFAR, DOST at iba pang ahensya sa hakbangin ng Bugey upang mapayabong ang industriya ng alimango sa Rehiyon 2. Mula sa Philippine Information Agency, Jenny Bakiran, Balitang Pambansa. Formal nang nagsimula ang ika-17 edisyon ng Belenismo sa Tarlac. Tampok dito ang mga naglalakihang Belen na gawa sa recycled materials. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Trixie Manalili ng Philippine Information Agency, Central Luzon. Makukulay, naglalakihan, malikhain at eco-friendly ng mga Belen. Yan ang tampok ngayon at maaaring pasyalan sa ika-17 edisyon ng Belenismo sa Tarlac. Nativity scene na gawa sa paper blocks na may giniling na basura ang entry ng bayan ng San Clemente sa Belenismo sa Tarlac ngayong taon. Isa lamang ang bayan ng San Clemente sa 62 kalahok sa taon ng kompetisyon sa tinaguriang Belen Capital of the Philippines. Ayon kay San Clemente Tourism Officer J.M. Modomo, hango ang kanyang konsepto at disenyo sa offering basket na makikita sa altar ng simbahan. Yung title ng ating Belen this year ay The Greatest Offering of All Time. Nakuha yung concept dun sa offering basket na nasa altar, which is inspired by yung pagdating ni Jesus Christ ay the biggest or the greatest offering for mankind. Binigyang diin naman ni Tarlac Heritage Foundation co-founder Dr. Isa Coangco Suntay na layunin ng Belenismo sa Tarlac na pahalagahan ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo at bigyan ng pag-asa ang ating mga kababayan. Hindi ba po natamaan tayo ng masamang bagyong Christine? Maraming napinsala. Sana po huwag mawala ng pag-asa ang ating mga kababayan na napinsala ng bagyong Christine. Bukas sa publiko ang mga naturang Christmas attractions na matatagpuan sa iba't ibang lungsod at bayan ng Tarlac. Mula sa Philippine Information Agency Gitnang Luzon, Trixie Manalili para sa Balitang Pambansa. Maliban sa nagagandahang mga tanawin sa Puerto Princesa Underground River, mayroon ding inaabangan ang mga turista sa lugar tuwing Nobyembre. Alamin kung ano ito sa Balitang Pambansa ni Orlan Habagat ng PIA Mimaropa. Taon-taon, pagsapit ng Nobyembre, ay ipinagdiriwang sa lungsod ng Puerto Princesa sa Palawan ang Subarao Biodiversity Festival na nagsimula sa tagumpay ng Puerto Princesa Underground River na makasama sa New 7 Wonders of Nature noong 2011. Dinarayo ito ng mga turista taon-taon para makisaya at saksihan ang iba't ibang aktibidad kagaya ng International Bird Photography Race. Pero ang hindi alam ng karamihan ay kung saan nga ba nagmula ang festival na ito. So ang Subarao ay isa siyang Puyunon word. Ito ay yung Suba means ilog dahil nga may underground river tayo. At ang Taraw, yun naman yung mountain karst cliff natin. Itong ating Subarao Biodiversity Festival na kung saan ipinapakita natin yung iba't ibang biodiversity at iba't ibang koneksyon ng ekosistema natin mula sa dagat at sa gubat. Ang pagdiriwang ng Subarao Biodiversity Festival ngayong taon ay nagsimula noong November 5 at magtatagal ito ng 1 buwan. Tampok dito ang iba't ibang aktibidad kagaya ng dance drama competition, fun ride para sa mga mahilig magbisikleta, photography contest, youth congress at marami pang iba. Hindi naman mawawala na bahagi ng aktibidad ay ang pagpasok ng mga turista sa napakagandang underground river.
Sa labas man o sa loob ng kuweba, tiyak ang Instagrammable na ganda ng lugar. Pagpasok mo sa kuweba, dito nabubungad sa iyo ang nagagandahang formation ng mga stalactites at stalagmites. Inaasahan naman ng pamahalaang syudad ng Puerto Princesa ang pagdagsa ng mga turista ngayong buwan. Kaya panawagan nila sa mga turista ang panatilihing malinis ang ipinagmamalaking ilog ng bansa. Kasabay ng Subarao Biodiversity Festival ay ipagdiriwang din ang Puerto Princesa Underground River Day sa November 11, base sa Proclamation No. 816 Series of 2014 na nilagdaan ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Mula sa Philippine Information Agency Palawan, Orlan Habagat para sa Balitang Pambansa. Naibahagi ng pamahalaan ang tulong pang-edukasyon sa mga anak ng mga dating Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Marawi City at Lanao del Sur. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Sharif Timar ng Radyo Pilipinas Iligan. Nakatanggap ng tulong pang-edukasyon mula sa pamahalaan ang mahigit 100 anak ng mga dating mandirigma ng Moro Islamic Liberation Front o MILF nitong Martes, Nobyembre 5 sa Mindanao State University o MSU Convention Center sa Marawi City. Ang mga benepisyaryo ay mga estudyante mula sa iba't ibang mga paaralan sa Marawi City at lalawigan ng Lanao del Sur na binubuo ng 121 mga babae at 50 lalaki. Ayon sa isang benepisyaryo na si Sultan Asrin Natangkop, isang anak ng dating MILF combatant, plano niyang gamitin sa kanyang pag-aaral ang kanyang natanggap na tulong at bibigyan niya rin ng kanyang pamilya. Si Natangkop ay kasalukuyang 4th year student ng MSU Main Campus sa kursong Communication and Media Studies at nais niyang maging isang broadcaster dahil iyon ang pangarap ng kanyang pamilya para sa kanya. Plano ko pong gamitin siya sa pag-aaral ko, sir. Like sa gastusin ko sa paggawa ko ng thesis and other priorities po sa school. Sa kanyang mensahe, sinabi naman ni Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPA PRU Secretary Carlito Galvez Jr. na kapag nakapagtapos ng mga ito sa pag-aaral, naway suportahan nila ang kanilang komunidad at tulungan ng pamahalaan sa pagsulong sa tunay at pangmatagalang kaunlaran at kapayapaan sa riyon ng Bangsamoro. At kapag nakapagtapos na kayo sa inyong pag-aaral, naway suportahan ninyo ang inyong mga komunidad at ang pamahalaan sa pagsulong sa tunay at pangmatagalang kaunlaran at kapayapaan sa Bangsamoro. Makakatanggap ang mga benepisyaryo ng tig 25,000 piso bawat semester kung saan tinatayang nasa mahigit 50 milyong piso ang kabuang pondong inilaan para rito. Ito ay sa pamamagitan ng Socio-Economic Development Programs ng Normalization Process sa ilalim ng Comprehensive Agreement of the Bangsamoro o CAB na nilagdaan ng mga dating rebelde at pamahalaan ng Pilipinas. Inaasahan na ang tulong pang-edukasyon ay maiibsan ang kinakaharap na problemang pinansyal ng mga mag-aaral at kani-kanilang pamilya. Mula sa Radyo Pilipinas Iligan, Sharif Timar para sa Balitang Pambansa. Pilipinas, 49 days to go at Pasko na. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Dito lang sa Balitang Pambansa.